Good morning mga dudes. So today, pipick up tayo ng materials para sa next project natin na parking. Pang isang sasakyan lang, maliit lang. Kaya ito yung kukunin natin. Didos na tubo saka 2x3. Yan, 3 peraso lang na tubular na 2x3 saka isang didos na tubo. So ayan, makapal yan. Ito makapal din. So ayan, first day natin sa paggawa ng parking. At pinapaputol ko na yung tubo na gagawin nating poste dito sa gilid, ayan, sa wall. Kasi sa kapitbahay yung wall, kaya lalagyan namin ng poste. So ngayon ayan, ikapit na namin yung tubular na pagpapatungan ng parlina sa tigkabilang side. Ayan, ito sa wall nila, sir. Tapos yung isa sa kabila, nilagyan natin ng poste sa wall ng kapitbahay. Tapos ngayon ayan, nagpaparlina na kami at dalawa na lang. At ayan, pinapakat na. So ayan, kompleto na ng parlina yan. Ngayon naman, pinapakat ko yung tubular para dun sa dulo. Itatapal natin dun sa tubular na yan, yung may open sa tigkabilang dulo. Nakatapal dyan, bali yung parlina nakapatong dun. Good morning mga dudes, at day 2 na natin today. Bali ngayon, ayan, pinapapinturahan ko na yung mga pinag-weldingan. At magro-roofing na kami ngayon. Ayan, para matakpan yung pinag-weldingan, tag nito. Hindi siya mabilis kalawangin. Ayan. Ito yung poste dito sa gilid kasi bawal tayong magkapit dyan sa wall dahil sa kapitbahayan. At ito yung tubular na pinatabas ko kahapon. Ayan, bali nakatapal na siya dun sa dulo ng tubular, natakpan na yung butas. At bali dito sa gilid, ayan, nagbaon kami ng deform bar doon at doon nakapatong, naka-welding yung tubular. Dito naman, ayan, nagtapal kami ng tubular dito dahil tatamaan yung bato na yon. Ayan, at ayan, dalawang poste. At yung poste sa baba, nagbaon din kami ng deform bar doon, dalawa, tigkabila. Then, binuksan lang namin yung, ayan, nakikita yung pinag-weldingan. Binuksan namin yan at wineld namin sa loob, tapos binalik namin yung binukas. Bali, may weld yan sa loob. Hindi basta-basta magagalaw yung poste na yan. So, yon. At magro-roping na kami.
Bali, ganito yung ginawa ko dito sa gilid, dito sa taas. Ayan, nagtapal ako ng tubular. Dahil nga, ayan, tatama dun sa, ayan, sa flashing. Kasi may bato diyan, may wall. Wall nung nagpapagawa sa atin. Yung natatakpan ng flashing. At ito yung dito sa taas naman. Ayan, ipa-flashing din natin to. Tatakpan din yan. So, ayan, tapos nang magpintura yung kasama ko. So, ngayon, ayan, sinilip ko na rin pala yung pinapatingnan sa atin ni Sir kasi naglilik daw dito sa gilid na to. Basta may wall nila. At dito ko nakita na possible dito nang gagaling yung leak. Ayan. Dahil yung sealant na nilagay ay nag-crack na. Ayan. Tapos yung dito sa may gilid. Ayan, ito. Possible dito pumapasok yung tubig. Ayan, itong area na to. Sisilantin natin to kasi ito na yung rib nung yero. Ayan, yung natatakpan ng flashing. Possible na putol na yung yero dyan sa kabila nung dyan sa ilalim ng flashing. Bali wala na siyang tupi, nahaharang dun sa tubig padiretso dun sa gutter, kaya possible dyan tumadaan yung tubig. Yan, sisilan natin to after nating mag-roofing. So, ayan, nakapag-roping na kami at nagpa-flashing na kami dito. Kaya lang, ayan, medyo nahirapan ako dito sa area na to kasi may overlap ng konti. Ayan, bangga yung flashing. So, diskartehan na lang namin siguro kung paano gagawin dito. Tapos, ito yung chinik ko kanina. Ayan, nilagyan ko na ng sealant. Sana wala nang leak sa loob para okay na yung bahay ni Sir. Tapos ayan, pagbalik ko rito nakita ko to. Sabi ni Sir may naglilik din daw dito, may nagmo-moist. At nakita ko tong dulo nung palopo, yung ridge roll. Ayan. At makikita yung loob dun sa pinakagilid ng yero. Ayan. Tapos yung flashing din yung ridge roll, hindi man lang pinasobra ng konti. Ayan. So tapalan na lang namin yan pagka may natirang retaso and isisilan.
tapos na kaming mag-install ng bubong at nasilant na rin namin yung pinapalagyan ni sir, pinapatingnan sa atin. Bali, ayan, nagliligpit na kami. See you again sa susunod nating project. Maraming salamat. Bye bye. God bless and stay safe.